Panibagong rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad muli sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang simula ng pamamahagi ng 10 kilong bigas sa kada manggagawa. Philippine National Police nagpatupad ng balasahan kasunod ng mga inalis na opisyal sa Philippine National Police Academy. Commuter Advocacy Group nanawagan ng aksyon laban sa mataas na bayarin at safety issues sa NAIA. At Security Cabinet ng Israel nagpulong upang talakayin ang posibleng ceasefire sa Lebanon. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, April 16, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng magkaroon ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Paliwanag ng Department of Energy, batay sa resulta ng nakaraan 2 araw ng trading, bumaba muli ang Mean of Platts Singapore o MOPS sa kabila ng anunsyo ni US President Donald Trump na pag-iistasyon ng mga military vessels sa opening ng Strait of Hormuz. Ayon sa DOE, kung magpapatuloy ang pagbaba ng MOPS, maaari itong magresulta sa stable price ng langis o posible rin na magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Gayunman, hindi pa ito pinal habang patuloy ang isinasagawang monitoring sa global market. Monitoring, no? So, as of today, actually yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang MOPS. So, even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz, apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung MOPS. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Nakatakdang dumating sa Pilipinas sa darating na Mayo ang 22,000 metric tons ng liquefied petroleum gas na binili ng pamahalaan sa ibang bansa sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Ayon sa DOE, in-order ng PNOC ang nasabing supply ngayong linggo lamang sa gitna ng nararanasang mababang inventory ng LPG sa bansa. Batay sa huling report ng ahensya, sa ngayon ay mayroong LPG supply ang Pilipinas na kakasya sa loob ng 36 na araw. Bagaman naka-order na ang PNOC, sa ngayon ay patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng iba pang mapagkukunan ng LPG upang matiyak ang sapat na supply nito sa bansa. In terms naman sa LPG, we've contracted the first volume through PNOC. So medyo hinati natin yung trabaho. Si PNOC Mother ang nagte-take care ng LPG. Si PNOC EC takes care of acquiring naman yung diesel, no? So they've just signed for 22,000 metric tons of LPG. So ang delivery window nitong cargo is sometimes second to third week of May. So magkakaroon na rin tayo ng konting buffer stock sa LPG, but they are also continuing to look for other sources para meron tayong continuing product sustenance in terms sa inventory levels. Nanawagan naman ang Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA sa mga seller ng LPG na ibenta ito sa tamang presyo
kasunod ng deklarasyon ng suspensyon sa excise tax sa LPG at kerosene. Sa isang panayam, sinabi ni LPGMA founder Arnel T. na sa ngayon, dapat ay nagkakahalaga lamang sa 1,455 pesos hanggang 1,567 pesos ang presyo ng regular na LPG. Giit ng grupo, hindi na dapat pang umabot sa 1,700 ang presyuhan ng LPG dahil sa suspensyon ng excise tax. Dagdag pa ang rollback sa crude oil prices. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas para sa mga manggagawa na apektado rin ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ang programa ay unang ipinatupad sa Maynila ngayong araw. Ang detalye ihahatid sa atin ni Nel Maribuhok live. Nel, yan bang programa na yan na pamamahagi ng bigas ay ipatutupad sa buong bansa? Yes, Aga, sa buong bansa ipatutupad ang programa na ito na tinawag na biyayang bigas na unang pinakinabangan nga ngayong umaga ng mga manggagawa sa Maynila. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa kada manggagawa ng Maynila. Kabilang ito sa tulong ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binibigay. Binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. At alam ng local government kasi kuminsan yung listahan ng ating mga dito sa national government, sa mga ehensya, kuminsan luma na kasi sino ba talaga yung mga nangangailangan? Sino ba yung mga talagang mahihirap na walang makain? Kuminsan yung listahan namin medyo nahuhuli. Di lamang mga manggagawa ang makikinabang sa pamamahagi nga nitong bigas, kundi maging mga mahihirap na pamilya. Sa Maynila, aabot sa 80,000 individual ang makikinabang sa libreng bigas ng gobyerno. Ang pondo na inilaan dito ay mula sa Local Government Support Fund o LGSF na mula naman sa national government. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Humihiling ang Grupon Truck Drivers Philippines na sana ay magkaroon ng programa ang pamahalaan para sa kanila na magsisilbing tulong upang hindi sila tuluyang tumigil sa pagbiyahe. Samantala, nais din ng grupo ng truckers na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pag-usapan ang issue ng overloading ng mga bumibiyaheng truck. May balita si Benedict Samson. Nananawagan sa pamahalaan ng grupo ng mga trucker na sana ay mabigyan rin ng tulong na kanilang kinakailangan sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon sa grupong Truck Drivers Philippines, hindi lamang mga PUV drivers at delivery riders ang apektado ng energy crisis, kundi maging sila mga trucker. Ayon kay Jun Magdo na siyang founder ng Truck Drivers Philippines, sobra na ang kanilang nalulugi at halos wala na rin silang kinikita sa sobrang taas ng presyo ng langis. Kahit po anong computation ang gawin natin, hindi po kami magpapakabayani dahil po talaga pong lugin-lugi na at nangihingi po kami ng subsidiya sa gobyerno bago po mangyari baka next month. Lahat po tayo na Pilipino baka wala po tayong kainin. Tandaan po natin, ang truck po ang pinakadelikado na huminto sa lahat dahil po tayo ay damay-damay. Dagdag pa ni Magno, sa ngayon ay mayroon ng nasa 20 hanggang 30% mula sa nasa 700,000 na mga truck drivers sa bansa ang tumigil na muna sa pagbiyahe. Ang sabi ko nga po, 30 to 40% po ang diesel cost namin. Kahit po maglagay kayo ng toll, nabawasan kami ng discount sa toll, wala po, hindi po namin mararamdaman. Dahil po iba po ang jeep, iba ang truck. At ang rate namin po, nung wala pa pong crisis sa langis, hindi na po nga namin alam kung paano kami makakapagpasweldo at magtatrabaho, magninegosyo. Ngayon pang nagka-crisis, pero ang masaklap, wala po kaming natatanggap na kahit anong programa, kung ano ba ang plano ng gobyerno sa aming tracking. Giit pa ni Magno, kung titigil sila sa pagbiyahe, may posibilidad na magkaroon ng krisis sa pagkain dahil sa kanila umaasa ang mayorya ng delivery services.
Kaya naman napapanahon na nila para magkaroon din ng programa ang pamahalaan para sila ay matulungan. Nagbabakasakali sila na bumalik sana, pero ito pong problema sa krisis ng langis ay long term. So kailangan po natin dito ng gobyerno long term solution din. Mag-offer po kayo para maihatid namin ang pagkain, matulungan po ang farmer, dahil pag tinulungan nyo ang tracker, directly tinulungan nyo yung farmer. Kahapon, kabilang na rin sila sa lumahok sa tigil pasada na inorganisa ng grupong Manibela. Ayon sa founder ng TDP, nais din nilang makipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa issue ng overloading. Ayon kay Magno, wala pa mang krisis sa langis ay matagal na nilang suliranin ang issue sa overloading dahil na rin sa kawalan ng regulasyon dito. Tingnan natin ang problema ng overloading na kung saan araw-araw nakikita natin sa news na mamatay na yung mga trucker, nakakapatay yung truck driver dahil sa overloading. Yan po, krisis na kami nung bago pa lang nito. At saka po yung sweldo po ng tracker po, manipis na po kita namin dahil po napipilitan kami, wala pong regulasyon pagdating sa pangarga. Kung kailangan, doblehin mo yung pangarga mo, mag-overloading ka para ka kumita. Pero kung titingnan po natin, mga 90% po ng tracking na tumatakbo, kung iisa-isahin natin, overloaded. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng bumaba sa laylayan ng lipunan ang mga middle-class Pinoy sa bansa. Yan ang nakikitang posibleng mangyari ng isang mambabatas dahil sa patuloy na nararanasang krisis sa langis sa Pilipinas na epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. May ulat si Ivan Alvarez. Nanganganib mapabilang sa sektor ng mahihirap ang mga kasalukuyang middle income class na mga Pilipino dahil sa oil crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Yan ang pinangangambahan ng tagapanguna ng Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng House of Representatives. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, bagamat kapwa nararanasan ng mahihirap at ng middle class ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, madalas anyang napagkakaitan ang sektor na ito ng tulong mula sa gobyerno. Ang middle class. Itong sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dagdag pa ni Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng mga middle class na kumita at gumastos, baka mismong ekonomiya na ng bansa ang tuluyan ng hindi makausad. Kaya ang ilang mambabatas nananawagang pagtuunan na rin ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong sa middle class na siyang bumubuo sa halos kalahati ng 100 milyong populasyon ng bansa. Middle class of this country is 45%. Lagi na lang yung vulnerable lang nakakakuha ng kahit papanong tulong galing sa pamahalaan. Pero papano naman yung mga middle class na kami mismo sa amin nanggagaling yung majority ng buwis natin? Papano naman kami? Ayon sa Department of Finance na miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kinikilala nila ang ambag ng middle class sa buwis na pumapasok sa bansa. Kaya't kasama rin sa kanilang mga pinag-aaralan ang ayudang pwedeng ibigay sa mga ito. Kaya po doon sa uplift, pinag-uusapan nga po din kung ano po yung intervention na pwede po maibigay sa middle income classes. Giit ng Finance Department, nagsimula na rin naman ang mga fuel subsidy, diskwento sa targeted sector at suspensyon sa excise tax ng LPG at kerosene. Ngunit paalala ng mga mambabatas, bagamat gumugulong na ang ilang programa, dapat minamadali ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong bago pa mahuli ang lahat para sa mga Pilipino. I guess we should reconsider some of the decisions made, particularly when the timing when the assistance will be given. Kasi kung masyado matagal, sabi nga, ano pang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong rehiyon ng Asya ng pagkakaisa para masolusyonan ang krisis sa langis.
Nagpahayag rin ng suporta si PBBM para sa agarang pagpapatupad ng Emergency Response Mechanism ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May report si Nel Maribuhok. Humaharap ang bansang Pilipinas sa banta ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Zero Emission Community Plus Online Summit kahapon. Ayon sa Pangulo, naapektuhan ng Pilipinas dahil sa pagkagambala ng global oil supply chains. In the weeks following the Hormuz closure, the Philippines witnessed sharp increases in diesel and LPG prices. Our economy, which grew by 4.4% in 2025 and remains on a steady upward trajectory, is now facing imported inflation that threatens the welfare of our most vulnerable households. Ngunit bukod sa Pilipinas, hindi rin anya ligtas ang mga bansa sa Asia sa krisis sa langis dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Kaya nanawagan si Pangulong Marcos ng nagkakaisang hakbang upang tumugon sa problemang ito. What this crisis has confirmed is a structural truth. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Ayon kay PBBM, gumawa na ng hakbang ang pamahalaang Pilipinas upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kabilang na dyan ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at rollout ng Uplift Program. Gayunman, naniniwala ang Pangulo na hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito. These are necessary measures. They are, however, not sufficient on their own. Nanawagan ng Pangulo sa agarang pagpapatupad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA. Nakapaloob dito ang fuel supply sharing at ang joint oil stockpiling. The enhanced APSA, endorsed at last October's ASEAN Ministers on Energy meeting in Kuala Lumpur, establishes the architecture for coordinated emergency responses, emergency supply sharing, and, critically, joint oil stockpiling. The Philippines fully supports its operationalization, and we will be an active participant in its implementation. Ngayong taon, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ibang balita, hinamo ng House Justice Committee ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipresenta ang ebidensya sa pagdinig ng House panel sa reklamong impeachment. Ito ay kasunod ng pagpalag ni BP Duterte sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya nang humarap sa hearing ng House panel noong Martes. May balita si Rosalie Coz. Umani ng diskusyon sa social media platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organized a video conference with Sara where I personally asked her to reconsider her decision as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna.
Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga Laguna, kundi bagkus ay taga Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Pangulo, sa House panel dapat ito iprepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. So, I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit din itong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng special accommodation sa kaninumang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kaya anyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng panunuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa Makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin kundi ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko. Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito. Kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause. Itinuturing ng kongresistang mabigat na ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation na sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalintulad ng porma ng pirma at sulat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alam na walang katotohanan ang mga inihayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ito rin ang inihayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos matapos itong tawaging sinungaling si Madriaga. May balita si Jed Naresina. Naipaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice noong Martes, April 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakamonitor sila sa nasabing pagdinig upang ipaalam ito sa Pangulo. Nang matanong kaugnay ng aligasyon tungkol sa pagkakaroon ng kasunduan para sa term sharing sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte,
Tugon ni Yusek Castro. Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusan ng termino. Kaugnay nito na nawagan si Senator Amy Marcos kay PBBM na huwag manahimik at sa halip ay pabulaanan ang mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Ayon kay Senator Amy, alam ng kanyang kapatid ang totoong nangyari na umano'y taliwas sa mga isinalaysay ni Madriaga. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Bukod dito, ayon sa senadora, imposibleng malaman ni Madriaga ang mga isinalaysay nito dahil wala naman ito sa kanilang mga inner circle meeting at lalong hindi kabilang sa kanilang mga private group chat. Kaugnay nito, ayon sa Malacanang, mas makabubuting pakinggan ang mga pahayag ng mga saksi upang lumabas ang katotohanan. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Inaasahang April 22, muling isasagawa ang pagdinig ng House Justice Panel kung saan ihaharap ang mga ebidensya at testigo sa mga aligasyong partikular sa hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay ng pagja-jogging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Sa isang post ni Roque, sinabi nito na mas mabuting mag-release na lang ng medical bulletin ang Pangulo kaysa tumakbo ito ng ilang metro. Kamakailan ay ipinakita ng Pangulo ang kanyang pagja-jogging bilang patunay na maayos ang kanyang kalusugan. Kasunod ito ng mga ulat na may malubhang kondisyon umano si PBBM. Tugon ng Malacanang kay Roque, ang pagtakbo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng PNP sa hanay ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y kasunod ng mga inalis na opisyal sa Philippine National Police Academy o PNPA. Kabilang sa inalis sa pwesto at inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU ay si dating PNPA Director Police Major General Andre Dizon at 8 iba pang opisyal ng PNPA. Itinalaga namang kapalit ni Dizon si dating Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan. Inilagay naman sa Pro 7 o Central Visayas si dating Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad. Abang pinalitan naman ito sa pwesto ni Police Brigadier General Arnold Santiago. Ang bagong assignment ng naturang mga opisyal ay epektibo kahapon, April 15, 2026. Ang pagkakaalis sa pwesto sa ilang opisyal ng PNPA ay bunsod ng nangyaring hazing sa loob ng akademya noong April 3 kung saan 22 kadete ang nasugatan. Naiuwi na sa Pilipinas kahapon ang mga labi ng 20 overseas Filipino workers na nasawi sa Middle East. Pero paglilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasawi ang mga ito dahil sa natural causes at hindi dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Humiling naman ng privacy ang naulilang kaanak ng mga ito. Ang mga ito ay kasabay na dumating sa bansa kahapon ng 363 na mga Pilipino na humiling ng repatriation dahil sa gyera sa Middle East.
Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na fake news ang mga post na kumakalat ngayon hinggil sa umano'y pagputok ng hibok-hibok volcano sa Camiguin Island. Giit ng PHIVOLCS, huwag magbahagi ng mga impormasyon na hindi nagmumula sa kanilang ahensya na magdudulot lamang ng pagkalito at pagkatakot sa mga makakabasa nito. Para sa mga tamang impormasyon, mangyari lamang na i-follow ang official social media accounts ng DOST PHIVOLCS. Nagain ng demand letter ang isang commuter advocacy group sa Department of Transportation o DOTR kaugnay ng umano'y mataas na singil at sunod-sunod na safety issues sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mga demand nila na ipinadating sa DOTR? Ella, umihingi ng agarang aksyon sa pamahalaan ang isang commuter advocacy group matapos ngang questionin ang singil at kaligtasan sa Ninoy Aquino International Airport. Kaninang umaga, naghain ng demand letter ang The Passenger Forum o TPF sa tanggapan ng Department of Transportation sa Mandaluyong. Layo nito na hikayati ng pamahalaan na aksyonan ang umano'y hindi makatarong ang bayarin at mga isyu sa kaligtasan sa paliparan. Ayon sa grupo, hindi isinama ang NAIA sa ipinatutupad na fee relief sa 44 na paliparan sa bansa simula Abril 1 dahil kailangan pa umanong amyendahan ang umiiral na administrative order. Sa kasalukuyang patakaran, umabot na sa 700 at 50 piso ang terminal fee para sa mga paalis na international passengers at 300 at sa 70 piso naman para sa mga domestic flights. Iginiit ng grupo na hindi makatarungan ang mga singil dahil wala pa umanong bagong malaking infrastrukturang naitatayo ang concessionaire ng New NAIA Infracorp. Ibinigyang diin din ng grupo ang mga naitalang insidente sa safety lapses sa NAIA. Kabilang dito ang pagbagsak ng isang ceiling panel sa Terminal 1 noong Abril at 3 na ikinasugat ng ilang pasahero. Nabanggit din ang naunang insidente ng boiler failure noong nakaraang taon na ikinasawi ng 2 katao. Dahil dito nanawagan ang grupo sa isang komprehensibo at transparent na safety audit sa buong paliparan. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon ng Department of Transportation na sa naturang demand letter na ipinadala sa Malacanang at sa pamunuan ng NIAA. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bumili ng bagong Aeronautical Information Service o AIS system ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. May kinalaman ito sa Aeronautical Information Management para tiyakin ang seguridad at kontrol ng mga eroplano sa paliparan. Binili ito ng CAAP sa India Group na isang provider ng technology solutions sa air traffic management systems. Isinagawa ng CAAP at India Group ang signing ceremony sa CAAP Central Office sa Pasay City nitong April 14. Inaasahan pa rin ng Bureau of Immigration ang mataas na bilang ng mga biyahero sa kabila ng gulo sa Middle East. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, umabot sa mahigit 782,000 na mga pasahero ang naitala ng ahensya sa kasagsagan ng peak week noong holiday. Halos kapareho ito ng bilang ng arrivals at departures noong nakaraang taon sa parehong panahon. Gayunman, bumaba ng hanggang 80% ang biyahe papunta at mula sa Middle East. Umaasa ang BI na muling tataas ang bilang ng mga pasahero kapag humupa na ang tensyon sa rehiyon. Ipinatutupad ng mga motorcycle taxi app ang tapya sa kanilang komisyon sa bawat biyahe ng riders. Nananawagan naman ang isang MC Taxi app ng patas na laban matapos mapaulat ang mataas na bilang ng mga riders sa ibang kumpanya. Alamin natin yan sa report ni Asher Cadapan Jr. live.
Asher, magkano yung ipinatutupad na bawas sa komisyon ng mga MC Taxi app? Aga 2 hanggang 5% bawas sa komisyon sa mga biyahe ng mga rider ang pinatutupad ng iba't ibang motorcycle taxi app. Ito ay bilang tugon sa mga MC taxi rider sa gitna ng malalaking pagtaas sa presyo. Ito ay bilang tulong sa mga MC taxi riders sa gitna ng malalaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasunod ng usapin sa Kongreso, kaugnay ng komisyon ng mga ride-hailing companies, nangako ang ilang MC taxi companies na magbababari sila ng kanilang komisyon sa bawat biyahe ng mga rider. Kabilang na dito ang Grab na nagsabing magbababa ng komisyon kung saan mula 20 to 21% ay gagawin na lang itong 18%. Habang pinag-aaralan pa ng ibang MC taxi app ang kanilang pagbabawas ng komisyon sa mga biyahe ng rider. Ngayong araw, ruso ng angkas na magbabawas na rin sila ng kanilang komisyon. Ayon kay George Royeca, Chief Executive Officer o CEO at co-founder ng angkas, ipatutupad nila ito simula sa Lunes, April 20. Alinsunod niya ito sa panawagan ng Kongreso. Mula po 20%, bababaan po namin ng 18% ang komisyon namin para sa lahat ng riders. Wala pong kondisyon yan. Kahit isang ride ka lang po ng isang taon, mag-a-apply po yung komisyon. This is on top of yung tiered commission na na-apply na po namin na nagdidepende o nagkukondisyon ng ilang rides mo mula 15% hanggang 0% po kada araw. Samantala, nais pa imbestigahan ng angkas ang iba pang mga MC taxi apps na sobra-sobra ang bilang ng mga rider. Anya may ulat pa na isang app ay umaabot ng triple o nasa 250,000 ang dami ng MC taxi mula sa itinakdang cap sa bilang ng mga riders. Sa kasalukuyan ay mayroong 20,000 na MC taxi riders ang angkas. Panawagan na nito maging patas ang mga MC taxi platforms sa industriya at sumunod sa itinakdang mga alituntunin sa operasyon ng bawat kumpanya. Aga inihayagree ng angkas CEO na pinag-aaralan nila ang pagtataas ng pamasahe ng mga MC taxi sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Lalo pa anyat, hindi pa rin sila nagtataas ng pamasahe simula pa 2019. Mula Quezon City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa mga empleyado nitong sangkot sa fixing activities. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, maaharap sila sa kasong administratibo at kriminal at maaari pang matanggal sa kanilang mga trabaho. Paalala rin ng LTO sa publiko na huwag makikipagtransaksyon sa mga fixer kundi dumaan sa tamang proseso. Nito lamang nakalipas na linggo, may mga fixer na nahuli sa tanggapan mismo ng LTO. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Solo Parents Week, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng solo parents. Sa MRT3, nagsimula ang libreng sakay kahapon, April 15, at tatagal hanggang sa Sabado, April 18. Ipinatutupad ito sa mga oras na 7 a.m. hanggang 9 a.m., gayon din ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. Samantala sa LRT2 naman, nakaschedule ang libreng sakay sa solo parents sa Sabado, April 18 sa kapareho ring oras gaya ng MRT3. Inihikayat naman ng DSWD ang mga solo parent na mag-apply para sa Solo Parent Identification Card sa kanilang mga local government unit para makakuha ng mga benepisyong itinatakda ng batas. Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang ginagawang repair sa buhang flyover na isinara sa publiko matapos makitaan ng mga bitak. Sa kanyang pagbisita sa Iloilo kahapon, sinabi ni DPWA Secretary Vince Dizon na target nitong matapos ang pagkukumpuni sa tulay sa katapusan ng Mayo at magagamit na muli ng mga turista. May balita si Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang dahilan bakit nagkabitak-bitak yung flyover?
Ella, sinabi ni Department of Public Works and Highways to DPWH Secretary Vince Dizon na substandard umano ang ginamit ng mga materyales sa pagtatayo ng buhang flyover kaya ito nakitaan ng mga crack at mailang mga debris na nahulog. Sa kanyang pagbisita sa Iloilo kahapon, pinabulaanan nito na overloading o sobrang pagdaan ng mabibigat na mga container truck ang dahilan ng pagkasira ng flyover. May 2023, binuksan ng 315 million flyover sa motorista na may capacity na 31 tons. Pero isinara ito nito lamang February 2026 para i-repair. Ayon kay Dizon, hindi matibay ang concrete nito dahil mali ang mixing cement na ginamit. Kaya kailangan tanggalin ang deck surface nito at lagyan ng carbon fiber sheet at plate para tumibay at tumaas ang load capacity. Target na DPWH na matapos ang repair sa May 15 at muling mabuksan sa mga turista. Ayon kay Dizon, ipinag-utos mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang pagsasaayos ng flyover upang ligtas gamitin ng publiko. Yan na ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinaiimbestigahan na ng Baguio City Council ang umano'y iligal na sugalan sa Lower Magsaysay na pinasabugan kamakailan lamang. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, kung mapatunayan na may illegal na sugalan sa lugar, yung posibleng hakbang na gagawin ng mga otoridad? Yes, Aga, sa oras na mapatunayan ang iligal na operasyon, posibleng ipasara agad ang establishmento, pagsasampa ng kaso sa mga sangkot at pagsusuri sa mga naibigay na permits o lisensya base na rin sa resolusyon ng City Council. Umaksyon ang Konseho ng Baguio City matapos may ugnay ang naturang lugar sa nangyaring pagsabog noong April 13, 2026 na ikinasugat ng ilang individual at nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian. Sa ilalim ng Resolution number 297-2026 na inaakda ni SK Federation President John Ray Mananing at inaprubahan ng buong konseho, inatasan ang Baguio City Police Office ang tanggapan ng alkalde at iba pang ahensya na imbestigahan ang umano'y operasyon. Binigyang diin sa resolusyon na labag sa batas at mga lokal na ordinansa ang ganitong gawain at kadalasang naiuugnay sa krimen, problemang pinansyal ng mga pamilya at pagkasira ng mga pagpapahalaga sa komunidad. Ayon kay Mananing, hindi dapat payagan ang mga ganitong aktibidad dahil salungat ito sa layunin ng lungsod na mapanatili ang disiplina, integridad at pananagutan ng mga residente bilang isang character city. Sa oras namang mapatunayan ang iligal na operasyon, inirekomenda ng konseho ang agarang pagpapasara ng establishmento, pagsasampa ng kaso sa mga sangkot at pagsusuri sa mga naibigay na permits o lisensya. Aga, sa ngayon ay patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay nga ng insidente. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Binisita ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nasusunog na landfill area sa Navotas. Plano ngayon na tambakan ito ng lupa at putik upang mapabilis ang pag-apula sa sunog. Mula sa Obando, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan sisimulan ang pagtatambak ng lupa dyan sa nasusunog na landfill? Ella, magandang tanghali. Ito ay kailangan muna na maayos yung kalsada doon sa lugar malapit doon sa landfill. At pagka naayos na ito ay tuloy-tuloy na yung pagtatambak ng mga lupa sa lugar. Nagtungo na sa Navotas Sanitary Landfill si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Navotas Mayor John Ray Chanco at Obando Mayor Leonardo Ding Baleda at sangay ng Bureau of Fire Protection para bisitahin at magawan ng paraan na masolusyonan ang nasunog na landfill sa Navotas. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat may usok pa sa landfill
Ang solusyon na gagawin nila ay tambakan ito ng lupa at putik. Kailangan lang nila na maayos na ang daan sa lugar upang makarating ang mga heavy equipment na gagamitin sa pagtatambak. Ang pinaka-critical ngayon is yung pagdadaga ng heavy equipment. No, kasi ngayon na kahit papaano na control na ni Mayor John Ray ang sunog, kailangan talagang tuloy-tuloy na nating papatayin. Pero ang only way para gawin yon is tatambakan natin ng lupa at saka ng putik yung affected area, which is roughly siguro kulang-kulang na 30 hectares yan. No, dito sa 40 hectare landfill area. No, malaki-laki yun. No? So mga dump truck, mga bulldozer, kailangan yan ipapadaga natin ng mabilis tsaka marami. Ayon naman kay Obando Mayor Leonardo Ding Baleda, nagkausap na sila ni Navotas Mayor John Ray Chanco na gawin ang kalsada papuntang landfill upang mapabilis ang pagtatambak sa nasunog na basura. Matatandang April 11, araw ng Sabado, nang masunog ang Navotas Sanitary Landfill kung saan umabot sa 115 pamilya o 351 na individual ang nagsilikas mula sa isla ng Barangay Salambao at binuwangan sa Obando. Na ngayon, at evacuation center pa rin sa Obando National High School. Paalala naman ng alkalde ng Obando na magsuot palagi ng face mask bilang proteksyon at sa mga maaaring makaramdam ng sakit gaya ng ubo at iba pang karamdaman ay maasistehan ng LGUs at ng Obando. Nakita na nagkaroon ng epekto, yung mga hindi raw sila makahinga, yun naman po ay agaran naman natin pinadadala sa iba't ibang ospital. At sa ngayon, nagbukas na rin ang pamalambayan ng Navotas na kung sino yung mga apektadong pamilya ay pwede na naming idiretso na madala sa ospital ng Navotas. Ella, sa sitwasyon ngayon dito sa aking lugar ay sa munisipyo ko ng Obando at sa likuran ko matatanaw yung usok doon sa landfill ng Navotas na umuusok pa rin hanggang ngayon. Mula dito sa aking kinatatayuan hanggang doon ay uabot ito ng 2,800 meters. At kami ay naka-face mask pa rin dito sa Obando dahil nga doon sa usok na maaari din magdulot ng sakit sa mga kababayan natin, lalo na doon sa malapit sa landfill area, particular itong lugar ng Salambao. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Tinalakay sa pagpupulong ng Security Cabinet ng Israel ang posibleng ceasefire sa Lebanon matapos ang mahigit na 6 na linggong labanan sa Hezbollah na nag-ugat sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ito'y bunsod ng matinding pressure na kinakaharap ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu mula sa Washington ayon sa isang senior official ng Israel. Gayunpaman, nanindigan si Netanyahu na itutuloy pa rin ang kanilang pag-atake sa mga kuta ng Hezbollah hanggang sa makuha ang kontrol sa katimugang bahagi ng Lebanon. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינג' בל. בינג' בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. במשא ומתן עם לבנון 2 יעדים מרכזיים. 1, פירוק חיזבאללה, ו2, שלום בר קיימא. שלום מתוך עוצמה. ויש עוד דבר כמובן. ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. אנחנו רוצים לראות החומר המועשר מוצא מאיראן, אנחנו רוצים לראות ביטול של יכולת ההשערה בתוך איראן, וכמובן אנחנו רוצים לראות את פתיחת המיצרים. Samantala, kinundinan ng grupong Hezbollah ang pakikipag-usap ng pamahalaan ng Lebanon sa Israel at sinabing magdudulot lamang ito ng mas malalim na hidwaan sa mga Lebanese.
Ipinakilala ng Ministry of Defense ng Ukraine ang isang bagong modelo ng pakikipagdigma na pinagsasama ang operasyon ng mga drone assault unit at infantry upang mas epektibong mabawi ang kanilang mga teritoryo mula sa Russia. Ayon kay Ukraine Top Commander Oleksandr Syrsky, ang naturang makabagong model ng warfare ay ang drone assault units nito na kombinasyon ng aerial at ground unmanned systems sa isang single integrated system. Ang naturang hakbang ay nagresulta na anya ng pagkabawi nila ng ilang teritoryo nito sa South. Samantala, binigyan diin ni President Volodymyr Zelensky na ang modernong depensa ay nakadepende na sa proteksyon laban sa mga drone, kaya naman iminungkahi niya ang drone deal format kung saan nakikipagtulungan na ang Ukraine sa Italia para sa pagpapalitan ng teknolohiya sa missiles, electronic warfare at data sharing. Нам усім потрібна сучасна, справді дієва система оборони, і яка здатна захистити від будь-яких загроз. Війна змінилась, тепер без справді сильного захисту від всіх типів дронів ніхто не може почувати себе в безпеці. Україна розробила спеціальний формат угоди щодо безпеки, яку ми називаємо форматом Drone Deal, нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо. І одного важливо, що є інтерес Італії до такої співпраці. Ми домовились з Джорджією, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами. Sa pagpapatuloy ng tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, balik abante sa team standing ang PNP Lady Patrollers matapos dominahin ang DFA Emissaries sa 3-0 sweep win. Samantala, nagpakita rin ng lakas ang Comelec Suffragettes matapos makapagtalang muli ng panalo sa game kahapon. May balita si Mia Alonzo. Bounce-back performance ang naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon matapos magpakita ng determinasyon na muling umabante sa team standings ang mga koponan. Matindi ang naging pagbangon ng PNP Lady Patrollers matapos ang naging pagkatalo sa mga nakaraang laban. Sa simula pa lamang ng laro, nagpakitang gilas na ang PNP Lady Patrollers, senyales ng kanilang pagbawi at determinasyon na manalo. Hindi rin nagpatinag ang DFA Emissaries, kaya naman umabot pa ang first set ng first game sa extended set. Gayunpaman, pumawor pa rin sa PNP ang resulta at nakuha ang unang set sa magkadikit na score na 29-27. Sinubukan namang bumawi ng DFA sa second set, ngunit nangunguna pa rin sa puntos ang PNP. Matindi ang palitan ng palo at atake ng magkabilang team, kaya naman tumagal at tumindi pa ang rally sa net. Sa kabila ng pagsisikap ng DFA na makabawi at makapuntos, ay bigo pa din silang maipanalo ang set. Tuluyan ng naselyuhan ng PNP ang second at third set para sa isang straight sweep win sa score na 25-18 at 25-23. Tinanghal namang best player of the game si Princess Veros para sa kanyang 9 attacks, 1 block at 3 service aces for a total of 13 points. Malaking panalo to para makaangat mo kami sa rank number 3 or 4 I think. Malaking bagay ito yung panalo namin ngayon. Kunting adjustment lang naman yun ma'am sa mga players. No? Kasi individual skills naman, alam naman nila yun. Samantala, sa naging tapatan naman ng Comelec Suffragettes kontra Pag-ibig Fund Lady Smasher sa second game, habulan at palitan ng puntos ang naging labanan ng magkabilang koponan sa unang set ng laro. Bagamat desidido ang Pag-ibig na maipanalo ang laro, determinado naman ang Comelec na mapasa kanila ng tuloy-tuloy ang momentum sa game. Tagumpay na naipanalo ng Comelec ang unang set sa score at 25-18. Nagawa namang makuha ng Pag-ibig Fund ang unang puntos para sa set 2 at sinubukang bumawi laban sa Comelec.
Tatlong magkakasunod na service aces ang ipinakita ng COMELEC, kaya naman tuluyang natambakan sa score ang Pag-ibig Fund. Sa kabila ng pagpupursige ng Lady Smashers na makabawi, hindi na binitawan ng COMELEC ang momentum at muling nakuha ang second set sa score na 25-16. Pagdating ng third set, bigla namang uminit ang performance ng Pag-ibig Fund at naagaw ang momentum sa laro. Nasungkit ng Pag-ibig ang third set dahil sa kanilang matinding depensa sa net. Bunsod ng tumitinding sagupaan sa hardcourt, nagtamo ng minor injury ang isa sa kanilang kasamahan. Ngunit sa kabila nito, nakuha pa rin nila ang third set sa score na 29-27 at napigilan ang sweep win para sa COMELEC. Sa hinaba-haba ng rally at palitan ng atake sa net, hindi naman napigilan ang tagumpay para sa COMELEC. Balik pagbawi sa team standing ang koponan sa score na 25-19 matapos ang naging setback noong nakaraang game. Well, coming from a loss, it's a good win for us kasi moral booster yon for us. Kasi medyo frustrating yung last game namin and yung win naman namin ngayon is a hard-fought win kaya moral booster yon para sa amin. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 22 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang NHA Home Masters kontra AFP Lady Gunner sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan nito ng paghaharap ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman ang DENR Lawin Spikers kontra PNP Lady Patrollers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 3 na nagsasabi, "Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.